Sir Choi, bakit ba kailangan ng mga negosyo o ng mga negosyante at mga kumpanya ang serbisyo ng Creative Voices? Simple lang naman yan. Imagine mo kung meron kang AVP na walang boses. Di ba, nanonood lang yung tao. Di ba? Hindi nila maintindihan kung anong meron sa serbisyo mo. Pangalawa, talagang ang boses ang pinaka-importanting, kumbaga, ito yung pinaka-importanting bagay sa isang tao. Kasi, paano mo ipapaliwanag ang tungkol sa serbisyo mo kung hindi ka magsasalita? So, mga voice artists ang nagsasabi niyan, especially sa mga AVP. Tapos kahit yung telepono mo, yung messages on hold, thank you for calling Creative Voices Productions. If you want to call me, press 1. Yung mga ganon. Second, yung isa sa pinaka-importante rin na kailangan ng boses ng tao, yung, halimbawa, yung mga applications ngayon. Okay. Di ba? Nagsasalita na rin yan, mga computer games, ang dami-dami mga application ngayon sa mga games. Yung mga YouTube account natin, yung mga YouTube videos, di ba? Although yung karamihan ng gumagawa niyan, kung sino yung gumagawa ng video, pero through Creative Voices, tutulungan namin kayo kung paanong mas maganda mong i-deliver. Hindi yung parang sing-song pattern yung, magandang araw sa inyo, andito tayo ngayon, di ba? Ngayon, paano mo sasabihin na, oh, magandang araw sa inyo, andito tayo ngayon. Kasi voice acting din yun. Karamihan ng mga broadcaster hindi magaling mag-deliver. Bakit? Wala silang voice acting. Kasi sa totoo lang, iba yung tunog ng may voice acting kaysa yung nag-boses ka lang. At dahil sa mga nabanggit nyo na nag-voice over din tayo sa mga advertisement or mga AVP, saan pa bang larangan pwedeng gamitin yung husay sa voice acting? Marami dyan. Isa sa pinakaluma na siguro yung radio drama. Ngayon, ang radio drama ngayon, hindi na tunog dapat na old school, dapat mas natural. Kasi iba yung tunog na nakikinig ka na kasing edad mo yung nagsasalita kaysa yung, alam mo yung